Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. DSWD, humiling ng karagdagang pondo para gamiting Quick Response Fund para sa mga apektado ng kalamidad. Hiniling ng Department of Social Welfare and Development sa Department of Budget and Management na dagdagan ang kanilang pondo na nagkakahalaga ng 875 million pesos para gamiting Quick Response Fund. Ayon sa DSWD, ito ay upang magtuloy-tuloy ang kanilang pagtugon sa mga pamilyang apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Director Assistant Secretary Irene Dumlao, inaasahan nilang maibibigay ng DBM ang kanilang hirit na pondo sa susunod na linggo. Sa ngayon aniya, mayroong 1.3 milyong family food packs ang naka-standby sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang mayroon din nilang standby fund na nagkakahalaga ng 107 million pesos. Binigyang diin ni Dumlao na mahalagang mapanatili ang pondo ng kagawaran, upang makabili agad ng mga pagkaing may pamamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, legal counsel ni Garma pinatotohanan walang panggigipit na ginawa kay Colonel Grijaldo. Pinatotohanan ng dalawang legal counsel ni dating PCSO General Manager Royena Garma na walang panggigipit, pagbabanta ang ginawa ng dalawang Quadcom co-chairman na sina Representative Bienvenido Abante at Representative Dan Fernandez kay Police Colonel Hector Grijaldo. Batay sa inilabas na joint statement ni na Attorney Emerito Kiliang at Attorney Rotoy Kumikad na inimbitahang maging testigo sa nasabing meeting, kanilang sinabi na wala silang nakita o napansin na coercion, panggigipit o pagbabante na ginawa ang dalawang mambabatas kay Grijaldo. Si Representative Gervol Luistro ang naglabas sa komite ang nasabing joint statement, at sinabing ang nasabing dokumento ay patunay na hindi totoo ang alegasyon ni Grijaldo sa pagdinig ng Senado. Dahil dito, hinikayat ni Luistro si Abante at Fernandez na gumawa ng aksyon laban sa naging alegasyon ni Grijaldo. Inatasan naman ni Quadcom Lead Chair Robert Ace Barberd sa Committee Secretary, na bigyan ng kopya ang Senado hinggil sa testimonya ng dalawang abogado ni Garma. Abiso sa mga motorista, big time oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Nagbabanta na naman ang taas presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa Department of Energy, na sa nagdaang 3 araw na trading ay nakitaan nila ang pagtaas ng mga produktong langis. Sa pagtaya ng DOE, na maglalaro mula 1 peso and 85 centavos hanggang 2 pesos and 5 centavos ang pagtaas sa kada litro ng diesel, habang ang gasolina ay magtataas ng hanggang 1 peso and 50 centavos sa kada litro, at hindi rin lalayo sa 1 peso ang itaas ng kerosene. Malalaman pa sa araw ng Lunes ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong langis na kadalasang ipinapatupad sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.